May mga barkong nawala sa dagat na hindi na muling nakita ng mga sakay nito. Pero ang ilan sa kanila, hindi tuluyang nawala. Tahimik lang silang nanatili sa ilalim ng karagatan, hindi nagalaw sa loob ng daan-daang taon. Sa ilang kaso, libu-libong taon. At nang matagpuan sila, parang huminto ang oras. May mga katawan ng barko na buo pa rin ang hugis. May mga lubid na nakakabit pa. May mga amphora, gamit at personal na ari-arian na naiwan sa eksaktong pwesto kung saan huli silang nahawakan. Ayon sa mga marine archaeologist, ang matinding lamig, kakulangan ng oxygen at lalim ng ilang bahagi ng dagat ang dahilan kung bakit nanatiling preserved ang mga ito. Parang time capsule, parang may buong bahagi ng kasaysayan na isinara at muling binuksan pagkaraan ng napakahabang panahon. Sa video na ito, sisilip tayo sa ilan sa pinakakamangha-manghang shipwreck discoveries na natagpuan sa ilalim ng karagatan. Mula sa sinaunang barkong pangkalakalan hanggang sa mga higanting vessel na biglang naglaho sa dagat at muling lumitaw matapos ang mahabang katahimikan. Bawat isa may sariling misteryo at sa ilalim ng tubig kung saan halos walang liwanag, nandoon pa rin sila. Tahimik, hindi gumagalaw pero parang naghihintay na muling makita. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 10. Ang barkong halos buong-buo pa rin matapos lumubog. Mahigit 300 taon na ang nakalipas. Sa Stockholm, Sweden may isang warship na naging simbolo hindi ng tagumpay, kundi ng isang napakamahal na pagkakamali. Ang pangalan nito ay Vasa. Itinayo ito noong early 17th century bilang pride ng Swedish Navy. Isa ito sa pinakaambisyosong military projects ng panahon. Malaki, mabigat sa armas at ginawa para ipakita ang kapangyarihan ng kaharian sa Baltic Sea. Punong-puno ng detalye ang barko. May daan-daang kahoy na eskultura sa labas, makukulay ang pintura at armado ng napakaraming bronze cannons. Pero habang mas lumalaki ang barko, mas lumalaki rin ang problema. Masyadong mataas ang timbang sa itaas at kulang ang bigat sa ilalim para balansehin ito. Ayon sa Vasa Museum sa Sweden, bago pa man ito umalis sa daungan, may mga nakapansin na sa stability nito. May isinagawang simpleng test. Pinatakbo ang mga crew mula isang gilid ng deck papunta sa kabila para makita kung gaano ito gagalaw. Pero napaaga ang paghinto ng test dahil sobrang pag-uga pa lang, delikado na agad. Gayunpaman, itinuloy pa rin ang paglayag. Noong August 10, 1628, umalis ang Vasa sa Stockholm Harbor sa harap ng malaking crowd na nanonood sa baybayin. Maikli lang ang biyahe. Ilang minuto matapos umalis, tumama ang malakas na hangin. Bahagyang tumagilid ang barko. Pagkatapos lalo itong lumihis at bumigat sa isang side. At dahil nakabukas ang mga gun ports sa lower deck, mabilis na pumasok ang tubig. Sa loob ng ilang sandali, lumubog ito sa mismong harap ng lungsod na gumawa nito. Hindi ito nawala sa gitna ng bagyo o malayong dagat, kundi sa tabi lang ng daungan. Doon ito nanatili sa ilalim ng Baltic Sea. Pero ang nakapagtataka, yun din ang dahilan kung bakit ito nakaligtas. Ayon sa marine researchers, kakaiba ang Baltic Sea. Mababa ang alat ng tubig at halos walang shipworm na sumisira sa kahoy. Kaya imbes na mabulok, nanatiling buo ang Vasa. Tahimik, nakabaon, parang isinara lang sa ilalim ng tubig. Pagkalipas ng mahigit 300 years, natagpuan ng wreck noong 1956 ng Swedish researcher na si Anders Franzen. Makalipas ang ilang taon ng paghahanda, opisyal itong inangat mula sa seabed noong 1961. Isa yon sa pinakakomplikadong marine recovery operations noong panahon na yon. At nang lumitaw ang barko mula sa tubig, kitang-kita pa rin ang karamihan ng orihinal nitong katawan. Ayon sa Vasa Museum, malaking bahagi ng original timber structure nito ang preserved pa rin. Libo-libong bagay din ang narecover mula sa loob. Mga tools, damit, mga kagamitan ng crew, at iba pang personal na gamit na naiwan doon mula nang lumubog ito. Ngayon nasa museum na ang Vasa sa Stockholm. Hindi na bilang sandata ng digmaan, kundi bilang paalala kung gaano kaliit ang pagitan ng ambisyon at pagkakamali. Isang barkong ginawa para mamuno sa dagat, pero hindi man lang nakalabas ng harbor. Number 9, Endurance, Antarctica. May mga barkong nawawala sa dagat at hindi na muling nakikita. Pero ang Endurance parang tumangging mawala. Noong 1915, pinangunahan ng explorer na si Ernest Shackleton ang isang expedition papuntang Antarctica. Ang barko niyang Endurance ang magsisilbing lifeline ng buong misyon. Pero hindi ito umabot sa plano. Habang binabaybay ang Weddell Sea, naipit ang barko sa makapal na sea ice. Sa loob ng maraming buwan, hindi ito makagalaw. Unti-unting sumikip ang yelo sa paligid nito. At habang tumatagal, mas lumalakas ang pressure. Hanggang sa nagsimulang mabiyak ang kahoy nitong katawan.
Sa huli tuluyan itong lumubog sa nagyayelong tubig ng Antarctica. Mula sa ibabaw ng yelo, walang nagawa si Shackleton at ang kanyang crew kundi panoorin itong mawala sa ilalim ng dagat. Pero mas matindi pa ang sumunod. Naiwan sila sa gitna ng yelo, malayo sa anumang tulong sa isa sa pinakamalupit na lugar sa mundo. At laban sa lahat ng posibilidad, nakaligtas silang lahat. Dahil doon, naging isa ang endurance expedition sa pinakakilalang survival stories sa kasaysayan ng polar exploration. Pero ang barko mismo, nawala ng mahigit 100 years. Alam ng mga historian ang tinatayang lokasyon nito, pero halos imposibleng marating ang lugar. Makapal ang sea ice sa halos buong taon at napakalalim ng tubig sa ilalim nito. Noong 2022, muling nagsimula ang paghahanap gamit ang autonomous underwater vehicles na ipinadala sa ilalim ng yelo. Natagpuan ng Endurance 22 Expedition ang wreck sa seabed ng Weddell Sea. At nang lumabas ang unang footage, halos hindi makapaniwala ang mga researchers. Nakatayo pa rin ang barko, halos buo. Ayon sa Falklands Maritime Heritage Trust, nasa lalim ito na halos 3,000 meters. Makikita pa rin ang timon, intact pa ang deck, at mababasa pa rin ang pangalang Endurance sa hulihan ng barko. Dahil sa sobrang lamig ng tubig sa Antarctica, napreserba ang kahoy nito sa hindi pangkaraniwang kondisyon. Walang halos nakagalaw rito sa loob ng mahigit isang siglo. Hindi ito inangat, walang artifacts na kinuha. Nanatili ito sa eksaktong lugar kung saan ito lumubog. Tahimik, hindi gumagalaw, at nakapahinga pa rin sa ilalim ng yelo. Isang barkong dinurog ng Antarctica, pero hindi kailanman tuluyang nawala. Number 8, USS Lexington. Sa ilalim ng Coral Sea, may isang barko ng digmaan na parang tumigil ang oras. Hindi ito basta wreck. Isa itong aircraft carrier na naging saksi sa isa sa pinakaimportanteng naval battles ng World War II. Ang USS Lexington. Itinayo ito noong 1920s at isa sa mga unang aircraft carrier ng United States Navy. Galing ito sa isang battle cruiser design na hindi natuloy dahil sa naval treaty noong panahong iyon. Kaya in-convert ito para maging carrier ng mga aircraft. Malaki ang papel nito sa naval aviation development ng Amerika bago pa sumiklab ang mas malawak na digmaan sa Pacific. Noong World War II, ginamit ang Lexington sa mga critical operations sa Pacific Theater. Pero noong Battle of the Coral Sea noong 1942, nagbago ang lahat. Ito ang kauna-unahang naval battle sa kasaysayan kung saan hindi nagkita ng harapan ng dalawang hukbo. Lahat ng laban ay ginawa sa pamamagitan ng aircraft. Sa gitna ng laban, tinamaan ang Lexington ng mga torpedo at bomba mula sa Japanese forces. Malubha ang damage pero hindi agad ito lumubog. Ang tunay na ikinamatay ng barko ay sunod-sunod na internal explosions at sunog sa loob ng vessel. Dulot ng fuel vapors na nag-ignite sa ventilation system makalipas ang ilang oras. Hindi na ito naisalba. Kaya inutusan itong i-abandon at tuluyang scuttle ng USS Phelps para hindi mapunta sa kalaban. Pagkalipas ng mga dekada, nanatili itong nakahimlay sa ilalim ng Coral Sea. Hanggang noong 2018, natagpuan ng expedition team na konektado sa research vessel ni Paul Allen ang wreck sa lalim na humigit kumulang 3,000 meters. At ang nakita nila halos parang frozen battlefield sa ilalim ng dagat. Nasa flight deck pa rin ang ilang aircraft. May mga eroplanong nakatiklop pa ang pakpak. May propellers na buo pa ang hitsura. Ang ilang anti-aircraft guns ay nakaturo pa rin pataas. Parang handa pa rin sa laban na matagal nang natapos. Ang hull number CV2 ay makikita pa rin sa katawan ng barko. May isang aircraft pa na may nakasulat na pangalan ng piloto sa nose section nito. Para bang iniwan lang sila sa gitna ng misyon. Ayon sa mga marine archaeologists, ang lalim ng dagat at kondisyon ng Coral Sea ang nag-preserve sa maraming bahagi ng barko. Kaya nanatiling buo ang ilang structures at kagamitan nito. Hindi ginagalaw, parang sandali lang na na-freeze sa history. Isang barko ng digmaan na lumaban sa isa sa pinakamahalagang laban ng ika-20 siglo. Pero ngayon tahimik na nakahiga sa ilalim ng dagat, kasama ang mga eroplanong hindi na kailanman lilipad muli. Number 7 ang San Jose Shipwreck sa Caribbean. Bago pa ito matagpuan, isa muna itong alamat hindi lang dahil sa yaman kundi dahil sa gulo ng mga pag-aangkin na umiikot dito hanggang ngayon. Isang barko, pero maraming may gustong magmay-ari. Ang San Jose ay isang Spanish galleon noong unang bahagi ng 1700s. Isa itong malaki at heavily armed na barko na ginagamit para magdala ng yaman mula South America papuntang Spain. Pero sa isang paglalayag noong 1708, nagbago ang lahat. Sa gitna ng labanan sa dagat malapit sa Cartagena, Colombia,
Tinamaan ng barko habang may escort na British Naval Forces sa paligid. Ayon sa historical records, sumabog ang powder magazine ng barko, isang lugar kung saan iniimbak ang explosives at mabilis itong lumubog. Sa loob ng ilang minuto nawala ang San Jose sa ibabaw ng dagat, pero ang tunay na kwento nito mas tumagal kaysa sa barko mismo. Sa modernong panahon naging isa ito sa pinaka-pinag-aagawang shipwreck sa mundo. Ayon sa Colombian government at mga marine researchers, natukoy ang wreck sa ilalim ng dagat noong 2015 gamit ang deep-sea robotic systems na pinapagana sa pakikipagtulungan sa oceanographic experts. Natagpuan ito sa lalim na humigit kumulang 600 meters sa Caribbean Sea. At ayon sa mga ulat, nakita sa footage ang bronze cannons na may kakaibang dolphin engravings, isang detalye na tugma sa Spanish historical records ng San Jose. Dito nagsimulang uminit ang usapin. Hindi lang ito simpleng archaeological discovery. Isa ito sa sinasabing pinaka-value heavy shipwreck sa kasaysayan. Ayon sa mga estimate ng iba't ibang analysts at institutions, maaring umabot sa 10 hanggang 20 bilyong US dollars ang kabuuang halaga ng posibleng kargo nito, ginto, pilak, emeralds at iba pang colonial era treasures. Pero hindi iyon ang pinakakomplikadong bahagi ng kwento. Mas naging komplikado ito sa legal na laban. Ayon sa Colombian government, ang wreck ay bahagi ng kanilang national heritage at nasa kanilang sovereign waters. Pero inaangkin din ng Spain na ito ay bahagi ng kanilang historical patrimony bilang Spanish naval vessel. Dagdag pa rito, isang US-based salvage company ang nagsabing natukoy na nila ang wreck noong 1982 at naghain pa ng multi-billion dollar arbitration claim sa international courts. May isa pang layer ng usapin, ilang indigenous groups sa South America, kabilang ang mga descendant communities ng mga sinaunang pagmimina sa rehiyon, ang nagsasabing ang yaman na sakay ng San Jose ay galing sa panahon ng colonial exploitation. Kaya para sa kanila, hindi lang ito treasure, kundi bahagi ng kasaysayan ng pagkuha ng yaman mula sa kanilang mga lupain. Noong 2025, may mga ulat na unang beses na nag-recover ang Colombia ng ilang objects mula sa wreck. Kabilang ang isang bronze cannon, ilang gold coins at porcelain items na posibleng galing pa sa Asia trade routes noong panahon ng Spanish Empire. Ipinakita pa ang ilan sa mga ito sa public viewing, habang patuloy ang debate kung sino talaga ang may karapatang magmay-ari ng buong wreck. At hanggang ngayon nananatiling nasa ilalim ng dagat ang San Jose. Hindi ginagalaw ng buo, hindi patuluyang hinahati kung kanino mapupunta. Isang barko na lumubog mahigit 300 taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, patuloy pa ring pinag-aawayan sa ibabaw ng mundo. Number 6, HMS Erebus at HMS Terror, Arctic. Noong kalagitnaan ng 1845, dalawang barko ng British Royal Navy ang umalis mula England para sa isang ekspedisyon na maghahanap ng Northwest Passage, isang posibleng sea route na mag-uugnay sa Atlantic at Pacific sa pamamagitan ng Arctic, ang HMS Erebus at HMS Terror. Sakay ng mga barko ang mahigit 120 crew members, may dalang supply na inaasahang tatagal ng 3 years, kasama ang mahigit 1,000 books, musical instruments at kumpletong kagamitan para sa mahabang voyage. Pero pagpasok nila sa Arctic, unti-unti silang nawala sa komunikasyon ng Europa. At doon nagsimula ang isa sa pinakamahabang search missions sa history. Sa loob ng mahigit isang siglo, sunod-sunod ang rescue expeditions ng British Empire at iba pang grupo. May mga natagpo ang bakas, abandoned supplies, notes at Inuit testimony tungkol sa huling nakita sa expedition. Pero ang mismong barko, hindi matukoy ang kinaroroonan. Hanggang sa modern technology ang nagbago ng lahat. Noong 2014, natagpuan ng Parks Canada ang HMS Erebus malapit sa King William Island gamit ang sonar scanning. At noong 2016, natuklasan din ng HMS Terror sa Terror Bay. Ang mas nakakagulat, halos buo pa rin ang kondisyon ng mga barko. Nakasara ang mga hatch, intact ang mga bintana, may mga bote pa sa loob ng cabin shelves at ang steering wheel ay nasa posisyon pa rin. Para sa mga unang divers, para itong barkong iniwan lang kamakailan, kahit mahigit 170 years na ang lumipas. Ayon sa Parks Canada, ang sobrang lamig at kakulangan ng oxygen sa Arctic seabed ang dahilan kung bakit napreserba ang mga barko. Kaya mabagal ang pagkasira ng kahoy at metal. May mga na-recover na artifacts tulad ng Royal Navy equipment, plates na may Franklin Expedition crest, navigational tools at personal belongings ng crew, habang ang iba ay nananatiling in situ bilang protected archaeological sites. Dalawang barko na umalis para hanapin ang daanan sa mundo. Pero sila mismo ang naging isa sa pinakalamig at pinakamatagal na misteryo ng exploration.
Natagpuan sa wakas sa tahimik na Arctic seabed kung saan halos walang gumagalaw at halos walang nakakalimot. Number 5, SS Central America. May mga shipwreck na hindi lang simpleng kwento ng paglubog, kundi kwento ng yaman na direktang nakaapekto sa kasaysayan ng ekonomiya. Isa na rito ang SS Central America, isang malaking sidewheel steamer na naglayag noong kalagitnaan ng 1850s, panahon ng California Gold Rush kung saan libo-libo ang tumungo sa Amerika para maghanap ng ginto. Pero sa halip na makauwi, inabutan ito ng malakas na hurricane sa Atlantic malapit sa South Carolina at lumubog noong September 12, 1857. Kasama ng barko ang napakalaking kargamento ng ginto, mga coins, nuggets, gold bars at personal wealth ng daan-daang miners. Tinatayang umabot sa humigit kumulang 3 tons ng ginto ang nawala sa dagat at naging isa sa mga dahilan ng financial panic ng 1857 sa United States. Nanatili ang wreck sa lalim na humigit kumulang 2,200 meters sa ilalim ng Atlantic sa loob ng mahigit isang siglo. Hanggang noong 1988, natuklasan ito ni Engineer Tommy Thompson gamit ang custom-built deep-sea robotic systems na pinunduhan ng private investors. Ang nakita ng team ay parang frozen na oras sa ilalim ng dagat. Libo-libong gold coins na halos intact pa rin, gold bars na may serial numbers at mint marks mula sa San Francisco Mint at mga nuggets na parang hindi pa dumaan sa refinement. Tinatayang umabot sa mahigit $150 million ang kabuuang recovery. Pero pagkatapos ng tagumpay, sumunod ang matinding legal battle kung sino ang may-ari ng kayamanan. Iba't ibang insurance companies na nagbayad ng claims noong 1857 ang nag-claim ng ownership rights at tumagal ang kaso sa loob ng maraming taon. Sa kalaunan, nagkaroon ng settlements pero hindi doon nagtapos ang kwento. Si Tommy Thompson mismo ay nawala sa publiko noong 2012 at kalaunan ay natagpo ang nagtatago sa Florida gamit ang ibang pangalan. Ayon sa law enforcement reports, naaresto siya at naharap sa contempt of court dahil sa hindi pag-disclose ng lokasyon ng ilang gold coins at noong 2020 nag-plead guilty siya sa fraud charges. Samantala, ang karamihan ng ginto mula sa SS Central America ay na-auction at naibalik sa merkado, mga piraso ng Gold Rush era na muling lumitaw matapos ang mahigit isang siglo sa ilalim ng Atlantic. Number 4, Nuestra Señora de las Mercedes Atlantic Ocean. May mga shipwreck na hindi lang tungkol sa ginto o kayamanan. Minsan tungkol ito sa kung sino ang may karapatang magmay-ari ng kasaysayan mismo. Isa sa pinakamalaking halimbawa nito ang Spanish warship na Nuestra Señora de las Mercedes. Noong early 1900s, isa itong 34-gun frigate ng Spanish Navy na bahagi ng convoy na bumibiyahe mula South America pabalik sa Spain. Pero noong 1804, sa gitna ng Atlantic, sinalubong sila ng British forces. Tinamaan ng barko sa labanan at mabilis itong lumubog kasama ang kargamento nitong ginto at pilak na mula pa sa colonial territories ng Spain. Mahigit 2 siglo ang lumipas na natiling nakabaon ng wreck sa ilalim ng dagat hanggang sa modern era nang muling pumasok ang commercial deep sea salvage industry. Noong 27, isang US-based salvage company na Odyssey Marine Exploration ang nag-anunsyo na nakahanap sila ng malaking shipwreck sa Atlantic west of Gibraltar. Ayon sa kanilang ulat, nakuha nila ang humigit kumulang 17 tons ng gold at silver coins mula sa seabed. Libo-libong coins iyon, halos kalahating milyong piraso, na isinakay pa sa chartered aircraft papuntang United States para sa storage at legal processing. Dito nagsimula ang isa sa pinakamainit na maritime legal battles sa modern history. Hindi agad pinangalanan ng kumpanya kung anong barko ang pinagmulan ng treasure. Pero kalaunan kinilala ng Spain ang wreck bilang Nuestra Señora de las Mercedes. At dito naging sentro ng kontrobersya ang usapin. Ayon sa Spain, ito ay isang sovereign warship ng kanilang navy. Kaya kahit lumubog ito, nananatili pa ring pag-aari ng estado ang lahat ng nasa loob nito. Pero ayon sa salvage company, abandoned wreck na ito na matagal nang nakahimlay sa international waters, kaya pwede itong i-recover bilang commercial salvage. Umabot ang kaso sa US Federal Courts, dumaan sa appeals, at kalaunan ay umabot sa US Supreme Court. Ayon sa legal arguments ng Spain na sinuportahan ng US government, hindi pwedeng ituring na abandoned ang isang sovereign military vessel. Ibig sabihin, kahit ilang daang taon pa ito nasa ilalim ng dagat, nananatili itong pag-aari ng bansang nagmamay-ari nito. Noong 2012, hindi tinanggap ng US Supreme Court ang final appeal ng salvage company at tuluyang nanalo ang Spain. Ang buong treasure na humigit kumulang 17 tons ng coins ay ibinalik sa Spain gamit ang military aircraft at inilagay sa National Museum kung saan ito permanenteng nakadisplay.
Ayon sa mga legal analyst, naging mahalagang precedent ito sa international maritime law dahil pinatibay nito ang prinsipyo na ang sovereign warships ay nananatiling pag-aari ng kanilang bansa kahit ilang siglo na ang lumipas. Para sa salvage company, malaking financial loss ang nangyari matapos gumastos ng milyon-milyong dolyar sa operasyon at legal battle. Pero para sa Spain, bumalik ang isang bahagi ng kanilang kasaysayan. Sa ilalim ng Atlantic, nananatili pa rin ang wreck na naging sentro ng isa sa pinakaimportanteng legal battles sa maritime exploration. Tahimik, nakabaon sa seabed habang ang kayamanan nito ay matagal nang nakauwi sa pinagmulan. Number 3, Mary Rose. Sa kasaysayan ng English Navy, may isang barko na naging simbolo ng kapangyarihan ng hari, ang Mary Rose. Isa itong malaking warship noong panahon ni Henry VIII na nagsilbing flagship ng English fleet sa loob ng mahigit 3 dekada at lumaban sa France, Scotland at Holy Roman Empire. Pero noong July 19, 1545, sa gitna ng naval battle sa Solent malapit sa southern England, bigla itong tumagilid habang nakikipaglaban sa French fleet. Sa loob lamang ng ilang sandali, lumubog ito. Ayon sa historical accounts, ang mga crew sa upper deck ay natrap dahil sa protective netting na pang-iwas sana sa boarding attacks. Mula sa shore mismong si Henry VIII ang nakapanood ng paglubog ng kanyang flagship na nawala sa dagat sa loob ng ilang minuto. Nanatili ang wreck sa Solent Strait sa lalim na humigit kumulang 12 meters at kalaunan ay natabunan ng putik. Sa loob ng maraming siglo, hindi ito natagpuan hanggang 1971 nang malocate ito ng volunteer divers at historian na si Alexander Mackie na nagpasimula ng malaking underwater archaeology project sa UK. Sa sumunod na dekada, mahigit 19,000 artifacts ang nahukay mula sa seabed, mga gamit ng Tudor life na halos hindi ginalaw ng panahon. Noong October 11, 1982, inangat ang bahagi ng hull ng Mary Rose sa isa sa pinakaambisyosong marine salvage operation sa modern history na pinanood ng humigit kumulang 60 million viewers sa BBC broadcast. Gumamit ng specially designed steel cradle para iangat ang humigit kumulang 40% ng surviving hull na nanatiling isa sa pinakaimportanteng archaeological recoveries sa maritime history. Pag-ahon nito mula sa dagat, lumitaw ang isang barkong halos hindi mo aakalain na lumubog, mahigit 4 na siglo na ang nakalipas. Basang-basa sa putik pero buo pa rin ang hugis. Agad itong iningatan gamit ang controlled water spray para hindi mag-crack ang wood sa biglaang pagkatuyo. Ang mga artifact na nakuha mula sa loob ay parang isang snapshot ng Tudor world. Mahigit 137 longbows ang natagpuan. At marami pa sa mga ito ay functional pa rin. May mga leather shoes, musical instruments, backgammon set na may laman pa ang mga pieces at barber surgeon kit na kumpleto sa medical tools. May mga personal na gamit din ng crew, mga plato, barya, rosaryo na na-identify base sa lokasyon kung saan sila natagpuan at sa ship records ng crew list. Ngayon ang Mary Rose ay nakadisplay sa sarili nitong museum sa Portsmouth, England. Nasa tapat lamang ito ng HMS Victory, ang flagship ni Admiral Nelson sa Battle of Trafalgar. Dalawang barko ng magkaibang panahon, pinaghiwalay ng halos 260 taon. Pero parehong nakatayo bilang paalala ng kapangyarihan at kapalaran sa dagat. Number 2, Bismarck North Atlantic. Sa gitna ng Second World War, may isang barko na itinuring na isa sa pinakanakamamatay na sandata ng German Navy, ang Bismarck. Isa itong massive battleship na halos walang katapat noong panahon nito. Mahaba, heavily armored at may mabibigat na artillery na kayang makipagsabayan sa anumang naval force sa Atlantic. Sa oras ng commissioning nito noong 1940, isa ito sa pinaka-advanced na warships na ginawa sa Europe at mabilis itong naging pangunahing banta sa supply routes na bumubuhay sa Britain noong digmaan. Noong May 1941, inilunsad ng Bismarck ang una at huling combat mission nito na tinawag na Operation Rainubong. Sa North Atlantic, agad itong nakasagupa ng HMS Hood, isa sa pinakakilalang barko ng Royal Navy. Sa loob lang ng ilang minuto, tinamaan ng Hood sa critical area, sumabog ang ammunition magazine at lumubog sa loob ng 3 minutes, isa sa pinaka-shocking naval losses ng Britain. Dahil dito, naglunsad ang Royal Navy ng isa sa pinakamalaking naval hunts sa kasaysayan, gamit halos lahat ng available ships. Ilang araw matapos ang chase noong May 27, 1941, na-corner ang Bismarck matapos ma-disable ang steering system nito dahil sa torpedo damage. Sumunod ang matinding bombardment mula sa HMS King George V, HMS Rodney, at supporting cruisers at destroyers. Libo-libong shells at torpedoes ang tumama hanggang sa tuluyang tumigil ang pagresponde ng barko.
May mga analysis na nagsasabing maaaring sinadyang iskatel ito ng crew upang hindi makuha ng kalaban. Pagkalipas ng maraming dekada, natagpuan ito noong 1989 ni Robert Ballard sa lalim na humigit kumulang 4,700 meters, mga 650 kilometers west ng Brest, France. Halos buo pa rin ng hull, kasama ang hindi nabutas na main armor belt bagamat deformed dahil sa matinding impact. Noong 2002, isang expedition ni James Cameron ang unang nakapasok sa loob ng wreck gamit ang submersibles, kung saan nakita ang corridors, compartments at gun turrets na hiwalay sa hull na tumitimbang ng higit 1,000 tons bawat isa. Itinuturing ito ng Germany bilang war grave, kaya nananatili itong hindi ginagalaw. Ngayon nakahimlay ang Bismarck sa ilalim ng North Atlantic, halos buo pa rin, bilang simbolo ng barkong hindi basta bumibigay kahit natalo sa dagat. Number 1, RMS Titanic North Atlantic. Noong 1985, natagpuan ng Woods Hole Oceanographic Institution team ni Robert Ballard ang Titanic sa lalim na humigit kumulang 3,800 meters gamit ang deep sea camera system. Unang nakita ang isang boiler, patunay ng wreck matapos 73 years mula nang lumubog ito noong April 14, 1912. Nahati ang barko sa bow at stern, may debris field na umaabot sa humigit kumulang 600 meters kung saan nakalatag ang mga plato, sapatos, bagahe, bote at personal belongings na parang frozen sa oras. Ang bow ay nanatiling mas buo, nakabaon sa putik, habang ang stern ay durog dahil sa lakas ng impact sa seabed. Sa paglipas ng dekada, naging pinaka-studied shipwreck ito dahil sa kwento ng unsinkable na barko, kakulangan ng lifeboats at social divide sa loob ng barko. Ayon sa marine scientists, unti-unti itong kinakain ng iron-eating bacteria at deep sea corrosion at posibleng mawala sa loob ng ilang dekada. Noong 2023, nagkaroon pa ng panibagong trahedya nang sumabog ang isang tourist submersible na papunta sa wreck. Ngayon ang Titanic ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng dagat pero nananatiling pinaka-iconic na shipwreck sa mundo at simbolo ng isang sandaling nagbago ang kasaysayan ng maritime exploration.